De'Aaron Fox na trade na sa San Antonio Spurs. Zach LaVine naman sa Kings sa 3-team deal kasamang Bulls. May hangover pa nga ang lahat sa Luka Davis trade kahapon, eto na naman tayo. Pero bago yan, huwag niyo munang kalimutan na i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang bell button para lagi kayong updated sa mga latest na video natin. Huwag niyo rin kalimutan na mag-iwan ng comment dahil kada buwan ay may pinipili tayong isa na maswerteng binibigyan natin ng mga I Love merchandise natin. Matapos mag-enjoy ng ilang taon bilang isang contender, maaring muling mapunta sa kawalan ng pag-asa ang Sacramento Kings sa NBA. Ang Kings ay tinrade si De'Aaron Fox sa San Antonio Spurs sa isang 3-team deal na kinabibilangan din ng Chicago Bulls na ititrade naman ang swingman na si Zach LaVine sa Sacramento, ayon kay NBA insider Chris Haynes. Tila isinugalan ng Sacramento ang kanilang kapalaran kay Fox sa kalagitnaan ng 2021-2022 season nang ipadala nila si Haliburton sa Indiana Pacers kapalit ni Domantas Sabonis. Habang ang trade ay kinundena noon, si Fox at Sabonis ang nagdala sa Kings sa playoffs noong 2022-2023 season. Ang pagkabigo ng prangkisa na ipagpatuloy ang tagumpay na iyon at ang pagiging free agent ni Fox sa 2026 ay nagsimulang magdulot ng malaking katanungan tungkol sa kanyang hinaharap sa Sacramento. Gayunpaman, noong nakaraang Disyembre, iniulat ni Sam Amick at Anthony Slater ng The Athletic kung paano ang Kings ay nasa isang delikadong sitwasyon. Kasama ang kanilang pinakamahusay na manlalaro, ang kanyang ahente, si Rich Paul, ay nakipagpulong kay General Manager Monte McNair at Assistant GM Wes Wilcox upang talakayin ang kanilang pangmatagalang pananaw. Hindi humiling si Paul ng trade para sa kanyang kliyente, ngunit sila ni Fox ay nagbabasa ng sitwasyon sa Sacramento bago magdesisyon kung ano ang susunod, ayon sa isinulat ni Amick at Slater. Ngunit ang liwanag ng Kings ay hindi nakasing ningning ng 2 season na nakalipas, nang pinangunahan ni Fox at Sabonis ang grupo na nagwakas sa league record na playoff drought ng prangkisa. At ngayon, ang posibilidad na hindi niya muling tanggapin ang extension o kung ano man ang kanyang plano ang maaring isinaalang-alang ng Kings kaya't minabuti na lang na i-trade ito kaysa wala silang makuwang kapalit pagdating ng free agency. Habang ang Sacramento ay nagsisikap na ligawan ang 2022-2023 All-Star, ang mga karibal na kupunan ay naaamoy na ang pagkakataon. Iniulat ni Tim McMahon ng ESPN noong Disyembre na ang San Antonio Spurs, Houston Rockets, Los Angeles Lakers at Miami Heat ay handang sumugod kung sakaling maging posible ang isang trade. Nagbagong sitwasyon nang iulat ni Shams ng ESPN noong Enero na ang Kings ay inaasahang magbubukas ng usapan tungkol sa posibleng trade kay Fox. Pinabulaan na ni Fox ang paggawa ng isang tuwirang kahilingan para sa trade na maaring nagdulot ng mas maraming katanungan tungkol sa pagbabago ng kupunan na may natitira pang mahigit 1 linggo bago ang deadline sa trade. Mahirap na paabutin pa sa free agency ang ganitong mga sitwasyon. Sa ibang mga kaso, hindi naman din masama na pakawalan ang isang star player sa ilalim ng kasalukuyang collective bargaining agreement dahil ang flexibility sa payroll ay maaring maging malaking tulong sa pagbuo ng isang roster na puno ng mga veterano. Pero hindi ito ang plano ng Kings na mangyari sa ngayon. Ang pag-trade kay Fox sa kabilang banda ay isang unpopular decision despite the facts na alam naman ng mga fans at aware sila na nalalapit na ang free agency. Ang run ng Kings sa playoffs ng 2023 ay nagbigay pag-asa na ang matagal ng suliraning bumabalot sa prangkisa ay bahagi na lamang ng nakaraan. Ang Kings ay may young, fun roster and stability within the front office and coaching staff. Magbabago kaya ang pananaw ngayon ng mga fans at kakabahan na muling mawala sa larawan ng playoffs ang kanilang koponan? Sa kabila naman, ang isang trade na ganito kalaki ay hindi maiiwasan para sa Spurs, habang patuloy nilang binubuo ang isang contender sa paligid ng French phenom na si Victor Wembanyama. Nagpakita ng konting pasensya ang San Antonio matapos lamang manalo ng 22 games sa rookie year ni Wembanyama. Ang pamamaraan na yon ay medyo naging matagumpay dahil ang kupunan ay may kasalukuyang 21-25 na record sa 2024-2025 na season. Pero hindi maghihintay ng matagalang front office. Ang Spurs ay may sapat na kapital sa draft upang makuha halos sino mang star player na maging available. Ito ay isang usapin lamang ng paghihintay para sa tamang target na lumabas sa merkado. Kaya't sa issue ni Fox,
Isa itong pagkakataon na hindi nila dapat palampasin at agad nga nilang sinunggaban.